Hello, welcome again to my channel. Share your story, Ronnie Harrowell, and it's time to talk again. This magandang ito I believe this is a very maraming matutuwa, di ba? Dahil siyempre ito yung inaasam-asam ng bawat isa ng Filipino. 80% of the Filipino is just wanting to our Vice President Sara. So, siyempre, dahil gusto din ng kalaban, ay puhon ng ibang tao na ma-impeach po si VP Sara. So, ito pong ating pag-uusapan ngayon, no? Patungkol po sa uh, kay Vice President no, Sara for which is the impeachment complaint. So, let's talk about this about senators. Dahil dito po natin makikita kung sino po talaga ang gustong mag-impeach kay Sara o kay VP Sara or kay Inday Sara. So, ito po ang mga bagay na nakita natin na may maganda din naman dulot po ang impeachment dahil po ito'y nangyari na po sa ating Pilipinas na dumaan mga nakaraan. At ngayon ay gusto rin po nilang ma-impeach si Vice President Sara kasi alam niyo matibay po kasi talagang mahirap po tumbahin itong ating Vice President and and to be a president, a future president this coming 2028. Wow. Siyempre naman, maraming almost na mga Filipino nagmahangad na si Vice President Sara ay maging presidente po sa 2028. Kaya ngayon pa lang ay parang gusto na pong ipabagsak. So ito po at ating pong tingnan sino po ang talagang mga senators, no? Kakaupo lamang ngunit gusto na pong impeach agad ang ating Vice President. Ngunit parang hindi po sila mananalo eh. Kasi let's talk about this tatlong area na paano po sila bumuto, no? Okay? So nakita natin kung sino mga pangalan nito at tandaan nyo rin po sila. At anyway, una po nating tingnan no patungkol dito sa pag-impeach po kay Inday Sara at simpre natawanan na lang po 'yan, di ba? So yung una po yung abstain. Sino po yung nag-abstain na wag po impeach si Vice President Sara? Yung hindi pa nagdesisyon o yung nag-balance lang. Okay? So, una dyan si Villanueva, no? Senator Villanueva, si GV Hersitu, Senator GV, si Senator Lauren Ligarda, at the same time si Senator Cheese Escudero. So, itong apat na ito, mala, no? Kaya si Cheese Escudero pala, hindi pa naging balance lang. Pati din po si Villanueva, alam ko to. Si GV and si Senador Loren Ligarda. Parang hindi po sila sumali sa ganyan. So, balance na po sila. Pagitna lang po sila. At that is the decision po. Nag-abstain lang po ang apat na itong senador. So, kasing senador po, tandaan po natin, they are 24 senators. So, mayroon pong majority, mayroon pong minority. So, that is 12 versus 12. Pero hindi naasahan, mayroon pong nag-abstain na apat. Wow, grabe. Awesome. So, four senators nag-abstain. Si Villanueva, si GV, si Loren, at saka si Cheese. So, these senators. And, ibig sabihin, wala po silang pinapanigan. Pero, hindi ko po akala ko nga si Cheese Escudero ay isa rin po mag-impeach kay VP Sara. But, let's talk about na naman po kung sa mga nag-acquit. Okay? Yung ayaw, yung nag-acquit po, ilan po sila?
So they are 11 ang nagpa-acquit, no, na ayaw pa impeach si Inday Sara or si Vice President Sara. So number one is siyempre kalyado si Senador Bongo, Senador Bato, Senador Jinggoy. O, kasi naranasan dito ni Senador Jinggoy sa panahon ng kanyang ama. O, paano po sila talagang na-impeach, no? Si former President Estrada and at the same time si Senador Aimee, si Senador Robien, si Marcolita, Soberi, dalawang Villars ang mag-ina, no? Si Bambi at saka si ay yung ina niya, no? Si mga dalawang Villars. At the same time, dalawang Cayetanos. So, pero si Pia, alam naman po natin ay kalyad dito po siya sumama po sa linyada ni BBM. Pero siya po nag-acquit, no? Kasi alam yun, kaya po binuto ko siya dahil po alam ko naman yung pagdating po sa law ay may panindigan po ito, yung magkapatid, no? Si Alan Cayetano saka si Pia Cayetano. So si Pia ay nag-acquit din para kay Sara at din po si Alan Cayetano. So there are 11 senators nag-acquit po kay Vice President Sara. Okay, so meaning 11 plus 4. So that is already 15. So mayroon pa pong senators na iwan at ito po ang nag-convict po sa ating Vice President. Sino bang pangalan nito? Ayun. Oh, there are 9 senators na nag-convict po na mga pulahan din po. Siyempre greenan yun eh. Yung sa side ni Sara. So sa BBM naman is mga pulahan ito. So there are 9 senators. Si Risa, siyempre naman. Si Kiko, siyempre naman. Saka si Bam, siyempre madadala talaga yan. Although binuto ko yung si Bam kasi kaya nga sa magandang hangarin niya at napirmahan po rin po ng ating former president, siniportaran po. Siyempre kalyado nila no? And ganyan po si Lito Lapid, si Win Chalian, and alam naman natin to, si Tito Soto. Kaya dati talagang paborito ko, ngayon I don't like him. Si Senator Lacson, siyempre, no? That's saka dalawang tolfos na matatapang. Ito matatapang ito, lalo na po kung nanalo itong isa, tatlong tolfo na. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ano mangyayari po sa senators? Baka wag ko nang sabihin. Anyway, yan po ang 9 nag-convict po sa ating Vice President. So, hindi po sila nanalo. Alright! Wala silang laban. So, wala na po ang impeachment. Acquitted na po ang ating former president kasi ang nag-abstain is 4. 11 po ang talagang yes po na talagang na-acquit, nagpa-acquit kay Vice President Sara. Na-convict po ang nagbigay ng convict itong siyam to. Pero kung ako po titingnan, para sa akin, dapat po yung impeach ng ating presidente. Kasi nakita natin talagang dami po at nahayag at hindi po ito nagtatago. As a pastor, I understand, no, sino pong gumagawa ng kababalaghan, gumagawa ng di maganda po. Kaya po, majority po sa mga Filipinos na hindi po nagagandahan ngayon sa ating government. So, yan po ang katotohanan. Balik ta rin Manila ay talagang wala na po, halos po wala nang tiwala ang ating mga Filipinos. But anyway, mayroong 3 years pa naman, hindi pa naman po tayo close dito. Kasi mag-focus sa trabaho, wag yung mangsira, no? At kung ano pong dapat po na tupagin ay trabaho po. Okay? So, siyempre, dahil po sa nilang ginawa, ay may ano pa yan, may consequences po yan. Sabi nga ni Alan Cayetano, may consequences. Diba? Sabi pa ng Bible, there's always a consequences. Kung ano po ang inyong ginawa, may consequences yan. Ay, nako!
Awesome! Yan ang wak po. Wak. Yeah, kaya always there's always a consequences whatever you kung anong tinanim mo ay siya rin pong iyong aanihin. Alright. So, yan po at hindi na po magtatagal. Again, this is Pastor Ronnie Harabel. Share your story, Ronnie Harabel. Huwag pong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe po sa aking channel. At huwag din po kalimutan suportahan ang ating mga nagsusupport po sa aking channel. Si Cole JC Channel and Sir Larry Mix Vlog. At the same time po, si Marivic Perez. Huwag pong kalimutan si Kalibangan Official at ang aking second channel walang iba kundi the Church Ministry of TCUGC. So you can subscribe and yun po. Then paki-follow na rin po sa aking Facebook Pastor Harobel live streaming broadcast. Okay? Pastor Harobel live streaming broadcast. So again, this is Pastor Ronnie Harobel o Share Your Story, Ronnie Harobel. At magkikita po tayo ulit sa ating another upload o na ating pag-uusapan. Okay? Baka ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa budget. Kung ano kalaki yung pera ng ating Pilipinas. Ibig sabihin, mayaman ang Pilipinas. Bye-bye. See you again in the next video.